Sa kanyang mga kilos at galaw, mahirap paniwala ang bata ang pumasok sa establishmentong ito sa Camias Road, Quezon City. 13,000 piso raw ang nawala sa loob ng drawer doon. Pero ang lalo ikinababahala ng mga taga roon, isa lang daw ito sa sunod-sunod na panloloob sa lugar. In a span of 6 months, so sunod-sunod yung nangyayaring nakawan. And then lately, weekly na po siya. 2 linggo pa lang ang nakalilipas nang may magtakang pasukin ang hilera ng mga apartment unit na ito. Halos pare-pareho raw lagi ang estilo, bataan ng loloob. Habang binubukaka nila yan, tapos nabukaka na, kapila, babaluktotin nila yan. Pagkabaluktot, bubukakain, saka susuot yung bata. Before doon, ito na ho yung nakita namin, binuksan din. Pero hindi tinuloy, no? Hindi po tinuloy dahil may aso po kami. Hiling ng mga residente, dalasan ang pagpapatrolya ng mga tanod. Pero kapos din daw ang 6 na tanod sa gabi at 6 sa umaga, sabi ng barangay captain. Alam naman po natin na ang mga masamang elemento, ang inaabangan lang yan yung pagdaan ng tanod. Tapos, kaya nga po ako personally, nasabi ko sa mga tao, magtulungan tayo. Sa barangay Quirino 2A naman sa Quezon City pa rin, nakuha na ng CCTV ang pagbabaklas ng side mirror ng 2 edad 11 at 1 edad 14. May isa pa umano silang kasamahang lookout na hindi nakuha na ng CCTV. Nalaman namin na ito palang mga bata ay may pinagbabagsakan at may porsyento. Itinimbre sila ng isang tricycle driver, kaya nahabol ang 14 anyos na suspect at nasa Social Service Development Department na ng Quezon City. Habang nakasabit sa isang jeep patakas ang 11 anyos, hindi rin naman makakasuhan ng 3 dahil minor de edad. Habang kinakausap yung bata, sinasabi pang, okay, sandali lang yan, bail lang. Sa ilalim ng Juvenile Justice and Welfare Act, bagamat exempted sa criminal liability ang mga batang edad 15 pababa, kailangan silang sumailalim sa mga intervention program ng DSWD kapag napatunayang may sala. Maaari ring papanagutin ng mga magulang na mapapatunayang nagpabaya. Ako si Jun Veneracion, ang inyong saksi.